Magandang umaga mga bata. Tayo ngayon ay nasa ika-4 na araw ng ating pag-aaral para sa ika-8 linggo. Handa na ba kayo? Magsimula na tayo. Mga bata, balikan natin ang mga delikadong bagay sa ating tahanan na ating tinalakay. Magbigay ng mga halimbawa ng mga delikadong bagay. Ang ating mensahe ngayong araw na to ay maraming paraan upang maging ligtas sa ating tahanan. Una, ugaliin ang pagbabalik ng mga bagay sa lagayan pagkatapos nyo itong gamitin. Dahil kapag hindi ninyo inayos ay maaari itong makaaksidente sa iba pang miyembro ng inyong mga pamilya. Ang ikalawa naman ay ang hindi paglalaro ng mga nakakakuryenteng bagay. Mas mainam na humingi ng tulong sa nakatatanda kung kinakailangan magsaksak ng mga appliances sa bahay. Tandaan mga bata na ang pagkakakuryente sa inyong mga katawan ay maaaring maging dahilan ng inyong kamatayan. Kaya mag-ingat kayo. At ang pangatlo naman ay ang hindi paglalaro ng mga bagay na nakakagawa ng apoy, katulad ng posporo o lighter. Ang paglalaro ng mga ito ay maaaring sunugin ng inyong tahanan o di kaya naman ay magkaroon ng paso sa inyong mga katawan. Kaya iwasan ang mga ito. Ang susunod naman ay ang hindi paglalaro ng mga nakalalasong bagay, katulad ng mga nakikita ninyo. Tandaan, ang pagkakalaso ay maaaring magresulta ng kamatayan, kaya mag-ingat din kayo mga bata. Tandaan, ugaliing makinig sa lahat ng oras sa inyong mga magulang. Ito ay upang kayo ay maging ligtas. Ngayon, oras na para sa gawain. Lagyan ng check ang mga ligtas na gawain at kikis naman kung hindi ito ligtas. Pagkilala sa mga letra. Mga bata, ibigay ang tunog ng letrang U. Ang tunog ng letrang U ay sa tulong ng inyong mga guro, makinig dahil ituturo nila ang tamang paraan ng pagsulat ng titik U. At sabay-sabay bakatin sa hangin ang letrang U. Huwag kalimutan sa pagsulat nito ang mga linyang blue, red, blue. Oras na para sa gawain. Bakatin ang malaki at maliit na titik U. Samantalang ito naman ang inyong Friday activity. Balikan natin mga bata ang ating mga naging pag-aaral ngayong linggo. Sabay-sabay natin isulat ang bilang 5. Makinig sa inyong mga guro sa tamang paraan ng pagsulat ng bilang 5. Ngayon, sabay-sabay bakatin sa hangin ang bilang 5. Oras na para sa gawain. Bakatin ang bilang 5. Kulayan din ang 5 libro. Para sa Friday activity, dikitan ng papel ang loob ng bilang 5. Balikan natin. Ngayong linggong ito, pinag-aralan natin ang bilang 5, kulay kayumanggi o tsokolate, at ang hugis bituin o hugis tala. Hanapin ang mga bagay
na bituin. Hanapin naman ang mga bagay na kulay kayumanggi. Ngayon, oras na para sa gawain. Iguhit sa inyong yellow notebook ang bilang 5. At sa tulong ng inyong mga guro, magpaguhit ng malaking tala sa inyong kwaderno.